bilang isang backyard breeder o maliit na nagbe-breed, i-share ko sa inyo ng pare-pareho tayong hindi mahirapan para makapagsimula kayo. Chismosong Sabonero. Good day mga kachismis, nandito na naman tayo sa episode ng Chismosong Sabongero. At nandito tayo ngayon sa Bagak, Bataan at makikipagchismisan tayo kay Kuya Mar de la Peña ng Tres Marias Game Farm. Kuya Mar, bakit Tres Marias? Yung tatlong batang anak ko dito na mga babae. Tatlong batang anak dito. Puro babae. Ba't sa iba ba meron din? Meron din. Joke lang ngayon, na-intriga lang ako. Ayan Kuya Mar, sabi nga, nagkikwentuhan tayo kanina, napag-usapan natin na nahilig ka sa pagmamanok. Dati kasi, ano to parang babuyan. Ayan, babuyan daw, sabi ni Kuya Mar. Bakit Kuya Mar? Bakit manok? Una kasi, nung unang nag-breed ako, natuwa kami na nagpapanalo siya sa mga naglalaban. Lagi tayong magkachat Lagi tayong magkachat. Di ko alam, nagbibreed ka na pala. Yun, nagchat ako sa iyo noon. Nagtatanong ako kung bakit ako nagtatanong doon na ngayon. Nagbibreed na ako kasi para ma-guide ako. Actually, kung tutuusin, talagang nagpapaguide ako sa iyo. True chat na tanong lang. Kumbaga, kaya nakakakuha ko idea kung paano ko gagawin doon sa manok. Ayun, nagpano lahat. Isa lang yung malaglag, ganun. Kaya natuwa kami, nag-ship kami sa babuyan ng manuka na lang. Konti pa lang nun. Konti pa lang nun, puro panlaban lang yun Oo. Tapos ito pangatlong taon na ano. Etong huling taon alam ko na to. Dahil nakikita ko nagpo-post ka na nakikita ko na. Nung kasi mga panlaban di pa ako nagpo-post ngayon na nag-ship nga ako dun sa negosyo. Actually talagang negosyo naman talaga ang hangad ko sa pagmamanok, pero sa tamang linya talaga. Tama yung Kuya Mar. Sa saan galing Kuya Mar yung mga ano natin? Katulad yun, malinyada. Ang ganda nung pinakita mo sa akin kanina sa bahay. Yung SBR ko galing kay Don Ramon Monchero. In-acquired talaga yun ni Boss Jaime Go, tsaka ni paring Eric. Yun nga na-share nila sa akin. Yung materialis na yon. Tapos yung mga hats ko naman din na Oak Grove kay Boy Gamila. Tapos hanggang sa bumili ko ng mga Bruce Barnett sweater. Nakakarating kami ng World Trade para bumili ng tamang linyada. Yung kanina yung pinahipo mo sa akin na Oak Grove, sabi mo sa ano yun Okay, sa World Trade yun. Sa World Trade okay, Mr. Boy Gamila. Doon Kuya Mal, doon sa mga breeding mo na ngayon, anong mga bloodline yung may na-testing ka na ba sa kanila na anong bloodline yung mga nanalo na, yung hindi maganda score? Actually, yung mga bloodline dito, yun din yung mga ginamit ko ng mga nakakaraan, nagdagdag lang ako. Katulad niyan yung mga sweater, Boston, galing doon sa Jairil Game Farm ni Brad Jonas Narciso dito sa Bataan. In-accord ko naman sa kanya yon. Galing naman talaga yon kay Escolin, yung 5K sweater niya. Tapos yung Golden Boy niya naman na in-accord ko rin kay Jonas Narciso na may nakita ko puti sa bahay mo Kuya Mar na babae kanina. Type ko yun Kanino ba galing yun? Kay Brad Carichua yun, kay Boss Carichua ng Pilar Game Farm. Binigay lang din naman sa akin yung galing kay Brad Isra yun. Si Brad Isra kasi talagang yan nila Carichua at si Kuya Temi na dito sa Tika Bagak. Sa Nino White? Sa Nino White. Pinagpalit ko yun dito sa ko. Naipanalo niya pinalit niya sa akin ng dalawa. Dalawang panalo. Yun ang istorya nung sa Nino White na yun. Kaya ikinros ko naman yung kay Biboy Enriquez. Kasi nag-acquired naman ako ng kay Biboy Enriquez. Ngayon Kuya Mar, yung mga breeding mo dito nakita ko magaganda. Lalo yung mga dalusapi na yellow legs, red yellow legs, magaganda sila. Ano ba yung purpose ng mo talaga Kuya Mar ng breeding? For market ba o for laban? Ano talaga yung priority? Iyon talaga sa negosyo kung bakit masasabi ko nga, yung pag-figure namin, sinip namin sa pagnenegosyo ng manukan. Kasi bukod nga dun sa hilig natin yung pagmamanok, pero negosyo kasi ang hangad ko dyan, hindi naman dun sa panlaban ng laban. Kasi kung naglalaban nga ako, minimum lang, okay na. Kahit derby minimum lang. Okay na ako dun. Hindi ako talaga sugarol talaga. Yun nga guys, pagka po gusto nyo mag-inquire ng
ng manok, ng mga stag kay Kuya Mar, mag-direct message kayo sa kanya. Ilalagay ko dun sa video natin yung yung Facebook page niya or Facebook account niya. I-add nyo siya, pwede kayong mag-direct message sa kanya, kayo mag-usap doon sa presyo ng manok na gusto nyong manok niya. Dito sa Bagak Bataan to. Masarap, actually guys, sarap pumunta dito. Ang presko yung daan, presko yung biyahe. Marami lang sigsag, Kuya Mar. Oo, paikot-ikot lang talaga. Yun talaga, pero suwabing-suwabe yung yung biyahe. Sakto kung magbibit sila, sakto na yun. Tsaka yun mga kachismis na pag-usapan namin ni Kuya Mar, yun yung may mga sabungero kasi tayo na talaga, na actually hindi pala sabungero, magmamanok. Merong mga breeder tayo na meron dyan, ngayon palang nagbibreed, gustong pasukin yung pagbibreed, na ang purpose talaga nila is for market, for business talaga. Actually pwede naman talaga yun, kaya sana yung mga hindi pa kilala, tulungan natin sila para actually guys, tulong-tulong talaga tayo. Iyan yung maganda Iyan yung magandang ng mga Pilipino, dapat nagtutulong-tulong, Kuya Mar, di ba? Para lahat tayo, hindi naman po pwede sila lang yung umaangat, dapat lahat tayo pantay-pantay, sabay-sabay tayong umaangat, di ba? Basta importante, kahit na backyard breeder ka, magsimula ka talaga sa tama. Kasi kung magandang advice, Kuya Mar, totoo yun. Kung mapapansin mo dito, ako bilang isang bagong magmamanok o nagbibreed ng manok, masasabi ko talagang maging maayos yung linyada na. Tama. Ganon din kasi yung gugugulin mo sa panahon. Totoo yun. Napakahirap. At saka yung kinakain, Kuya Mar, ng manok na maayos, at saka kinakain ng manok na hindi maayos, pareho lang eh. Mas mahal pa nga minsan, may piece, mas mahal pa sa mas mahal pa sa bigas, sa kinakain ng tao. Di ba? Kaya yun guys, mga kachismis, kaya kailangan talaga maayos na manok na yung alagaan natin. Kaya malaki yung farm natin, kaya maliit na farm, kaya sa likod bahay lang yung manuka natin, di ba? Maayos na manok talaga. Tsaka nandiyan ka talaga. Sabi nga, diyan tayo nagkakilala sa pagmamanok. Kaya kung mapapansin mo, sabi mo nga, chat ako ng chat sa'yo. Nagtatanong pala ako sa'yo noon. Hindi ko alam, Kuya Mar, kaya sabi ko sa'yo, Kuya Mar, niloko mo ako, 2 taon ka na palang nagbibid, hindi ko ako alam. Kumbaga nagtatanong na ako. Kasi, bilang hindi talaga, kumbaga hindi pa kabisado yung pagbibreed, nagtatanong ako sa iyo kasi nga ikaw yung unang nakilala ko talaga na magmamanok na mahilig kang mag-share. Yun lang, kumbaga yun lang na ko, galing kay Brad Jason, kaya sabi ko nga, through Brad Jason nakilala kita, nag-share ka, kaya sabi ko, eto masarap tanungan kasi nag-share siya. At saka ako, Kuya Mar, kahit naman pag nagbablog ako, sinasabi ko dun sa mga tao, hindi ako, Kuya Mar, nag-share ng idea ko lang eh. Yung sineshare ko, Kuya Mar, through experience. Bahala kayo, sukatin nyo kung tama ba yung naging experience ko, kung tama yung sinabi ko dun sa bagay na yun. Pero based lagi sa experience ko. Kasi doon tayo matututo sa experience. Ngayon, yung natutunan ko sa experience ko, bahala yung ibang taong pinag-sharean ko. Sa tingin mo ba tama o mali? Kung tama, pwede mong i-apply. Kung mali, pwede mo namang itapon. Wala naman sa pilitan yun, di ba? Kaya nga. Kuya Mar, doon sa mga gustong pumasok sa pagmamanok, na business purpose, gusto mong i-advise sa kanila, baka may ma-advise ka kasi nakita ko ang ganda ng farm mo, pwede kang mag-share ng ng advice sa kanila, maayos yung manukan mo. Sa materialis naman, willing naman talaga akong mag-share about sa materialis dito kasi kung mapapansin nyo, napakabigat ng puhunan sa pagmamaterialis, pero dito sa akin, bilang isang backyard breeder o maliit na nagbe-breed, i-share ko sa inyo ng pare-pareho tayong hindi mahihirapan para makapagsimula kayo. Sabi nga pag nagtulungan tayo, sabay-sabay tayong aangat. Tama. Kasi kung ipagdadamot din natin at hahalagahan ng katulad talagang presyo ng mga breeder, hindi rin kakayanin ng iba. Dito tayo, willing tayong mag-share ng materialis na maayos at lehitimo. At saka napakasarap ko yung sa pakiramdam nung nakatulong ka sa kapwa. Totoo yan, Kuya Mar, di ba may mga susunod yan laban sa dito sa BGBC tsaka WPC. Sa WPC, ano ba balak mo doon sa pag may nanalo ka tapos na medyo nabalda, hindi na natin magagamit? Siguro share ko na lang sa iyo para makakatulong naman tayo doon sa mga natin. Bigay natin sa mga followers natin. Ayan, mga kachismis may schedule ng laban si Kuya Mar derby dito sa yung local derby ng Bataan, tapos national ng WPC yung NBC. Pag daw may nanalo na balda na hindi na mapapakinabangan sa laban, willing siyang i-share, ibigay daw sa atin para sa inyo guys, yung mga nag-aabang din ng
Ang dami kasi nanghihingi sa akin, Kuya Mar, ng baldado. Minsan, nung nagbablog pa ako nung nasa farm ako, pinanghihingi ko talaga sila sa mga kaibigan. Sineshare ko yan, pinamimigay natin. Ayan, para makatulong din naman tayo dun sa mga gustong mag-alaga na wala naman talaga sapat na kakayahan para bumili ng manok. Ayan. Yun, abangan nyo yun. Kukulitin ko si Kuya Mar, huwag kayong mag-alala, kukulitin ko yan. Walang problema, malalaman mo rin naman yung mga labang ko. Ayan, mga kachismis, narinig nyo naman yung advice ni Kuya Mar. Napakaganda ng hangarin ni Kuya Mar, makatulong din. Sabi nga niya, yung mga kung ano man yung meron siya dito, pwede naman niyang i-share ng hindi sa kagayang halaga ng mga big time na magmamanok natin. Privilege yan para sa atin, sa mga kagaya natin na gustong magsimula. Yun nga, tulong-tulong tayo, sabi ko sa inyo. Hindi naman required na lumalabang ka para mabilang ka ng manok. Basta dun sa presyo na sakto dun sa kung ano yung meron ka, di ba Kuya Mar? Yun lang. Maraming salamat po mga kachismis. Ayan na, abangan nyo yung next episode ulit natin sa Chismosong Sabongero. Thank you guys. Chismosong Sabonero.